One suggestion na mabibigay ko is, huwag kayo basta-basta susunod sa mga katulad ko, no, ng mga KOLs. Huwag kayo basta-basta, pag sinabi ko 'to, bibilhin niyo kaagad, 'di ba? Kailangan niyo pag-aralan. Huwag kayo lagi mag-rely sa mga influencers, sa mga KOLs. Kasi hindi mo masasabi, eh. May mga ibang KOLs diyan na may hidden agenda, hindi mo masasabi. So, it's always best to do your own research nga. Kahit medyo sirang plaka na, but it's true kasi. Totoo naman kasi talaga. You have to do your own research. Kumbaga, itong mga KOLs, itong mga marinig mo sa ibang tao, it's just, alam mo yun, para lang marinig mo lang yung project. Pero dapat ikaw, bago ka mag-invest doon sa mga bagay na yun, aralin mo muna, no? Pag-aralan mo muna. Mangyayari pa kaya yung mga yun? Personally, I don't think so. Hindi na. I think yung mga diehard fans ng Axie, and syempre may nabuo na rin silang community, I think sila na lang din talaga yung naglalaro sa Axie Infinity. I don't think meron pang mga new players na maglalaro doon thinking na kikita pa sila or malaki kikita. Wala na. Wag na natin balikan yung past, no? Let's always look in the future. That's the wrong lesson to get with what you learned. Pwede naman kasi mali yung naging business partner ko or hindi ko tinutukan, hindi ko linagyan ng sistema, kaya nalugi. Not necessarily at i-equate mali yung negosyo or hindi magandang pagtutukan ng oras at energy yung negosyo. Kasi again, it can lead to great profit as well. But yeah, yun ang narrative ngayon pag in terms of gaming. Meron din naman dyan yung mga gaming projects outside Ton blockchain na in development. Like say for example, yung lagi ko narinig is yung Parallel. It's a TCG game. Meron din tayong mga games from Ronin blockchain. So, hindi siya kasing tunog ngayon kasi nasasapawan sila nung nangyayari sa Ton blockchain eh. But yeah, yun ang current state ngayon ng gaming coins or gaming projects dito, at least here in the Philippines. You mentioned yung Ronin, and alam natin, yun yung ginamit ng connected sa Axie Infinity, right? Mm-hmm. And do you think magkaka-resurgence ba yung Axie Infinity at babalik pa ba ang Good Day Manager na lagi nating maririnig? Mangyayari pa kaya yung mga yun? Personally, I don't think so. Hindi na. I think yung mga diehard fans ng Axie, and syempre may nabuo na rin silang community, I think sila na lang din talaga yung naglalaro sa Axie Infinity. I don't think meron pang mga new players na maglalaro doon thinking na kikita pa sila or malaki kikita. Wala na. Wag na natin balikan yung past, no? Let's always look in the future. Yung sa kasi, naging ka ba? Naging Good Day Manager ka ba? Naging manager ka ba? Yeah. Ng Axie Infinity Actually, naging manager din ako. Pero alam ko nakapag-profit ako, pero hindi ko na kasi masyado natatrack eh. So hindi ko alam kung talagang kumita ba ako or break even lang or ano. Pero naging manager din ako ng around 8 to 10 na na students, parang ganun. Scholars. Yeah. Sorry, students. Not students. Scholars. Yun nga yung term natin dati. So ako, naging manager din ako. Tas yun lang, wala na. Nag-fade na lang into oblivion. Speaking of, kasi syempre, mga charge to experience yan. Yung masaklap din doon because of what happened, let's say, ito sa crypto, sa play to earn, or even yung sa mga scams, nagkaroon ng mga bad reputation yung crypto. Kumbaga, susunog lang pera ko dyan eh. Ano yung siguro encouragement mo for those na nasunugan ng pera kasi siguro nadala sa hype, hindi inaral, or nagpasok ng pera na dapat hindi nila pinasok, ibig sabihin ginamit yung pera na pambayad sa renta, ganyan. Ano yung encouragement mo sa kanila to give crypto a chance? Kasi marami nasunog eh, pero we don't want naman because of a negative moment totally scrap nila yung Bitcoin or crypto kasi like what you said, it has a promising future. One suggestion na mabibigay ko is, huwag kayo basta-basta susunod sa mga katulad ko, no, ng mga KOLs. Huwag kayo basta-basta, pag sinabi ko 'to bibilhin niyo kaagad, 'di ba? Kailangan niyo pag-aralan. Huwag kayo lagi mag-rely sa mga influencers, sa mga KOLs.
Kasi hindi mo masasabi eh. May mga ibang KOLs na may hidden agenda, hindi mo masasabi. So, it's always best to do your own research nga. Kahit medyo sirang plaka na, but it's true kasi. Totoo naman kasi talaga. You have to do your own research. Kumbaga, itong mga KOLs, itong mga marinig mo sa ibang tao, it's just, alam mo yun, para lang marinig mo lang yung project. Pero dapat ikaw, bago ka mag-invest doon sa mga bagay na yun, aralin mo muna, no? Pag-aralan mo muna. And kailangan mo, honestly, magiging sirang plaka lang din na talaga ako dito. You have to research, no? Aralin mo yung mga basics para hindi ka lagi magkakamali kasi maraming ang bad actors dito, maraming scams, no? If ang technology, ang innovation ay nag-move forward sa crypto, pati yung mga scammers din, no? Nag-i-innovate din sila. So, para maiwasan mo yung mga ganitong klaseng phishing or mga scams, ang panglaban mo dyan is to study talaga, is to learn, no? Para maiwasan yung mga ganyang scams. Other than that, I think you should be fine, no? Pag kaya mo na maiwasan yung mga ganon, I think magiging safe naman yung journey mo sa crypto. Siguro kung na-scam ka, it's a lesson. Pero syempre, kailangan maiiwasan na natin 'yon, no? But other than that, yeah. Magiging okay naman journey mo. Huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot. Yeah. Kumbaga, no, charge to experience na lang. Yeah. Siyempre, we don't want to miss out a great thing dahil nasunog tayo sa hindi naman natin inaral talaga. Minsan ganun yung nangyayari sa atin, not just in crypto, but sometimes in opportunities, in business, na dahil nalugi sa isang negosyo, naging impression niya sa negosyo, ay, ayoko yung negosyo, masama ang negosyo, hindi okay yan. Right? That's the wrong lesson to get with what you learned. Pwede naman kasi mali yung naging business partner ko, or hindi ko tinutukan, hindi ko linagyan ng sistema, kaya nalugi. Not necessarily at i-equate mali yung negosyo or hindi magandang pagtutukan ng oras at energy yung negosyo. Kasi again, it can lead to great profit as well. And Correct. Siguro, no, you said to battle itong mga scams at hindi maulit yung mga mali, it's really information, do your own research. But for you, how can people ensure that the information that they're getting in social media is reliable or credible? Kasi maraming fake news, maraming nang di-deceive lang kasi biglang sa dulo pala may ibebenta. Ano yung, how can they ensure that the information that they're getting is correct? Aside sa Archie Lim channels and stock smarts, bukod doon, ano pa yung pwede nilang puntahan to ensure na maganda yung nakukuha nila? Sa crypto, there are known personalities talaga na there are good actors. And meron din mga news website about crypto. So, like for example, Cointelegraph, CoinMarketCap, CoinGecko. Sa X, nandyan si ZachXBT. Si ZachXBT, to give you a brief background, para siyang investigator sa mga scams na nangyayari sa crypto. Siya yung nanghuhuli. So, yun, mga ganong klaseng personality, yun yung dapat natin fina-follow sa mga social media. Nandiyan din I think it's a Wu Blockchain. So, lagi siyang latest mag-report ng mga news. And these news, importante yan, no, sa crypto. Kasi, there are times na pag lumabas yung news, kaya niyang pagalawin yung chart ng isang token. So, pag nauna ka lagi sa mga itong klaseng news, kaya mong, bago pa siya sumikat, nakabili ka na ng coins, nakabenta ka na ng coins, mga ganun. So, marami namang trusted source dito sa crypto. So, yun ang dapat nating i-follow para maiwasan natin yung mga fake news. Usually, nakikita kong fake news is sa mga sa X din, no? Sa X din. Parang wala mang nakikita masyadong fake news in terms of sa Google, no, sa internet. Sa X meron yun. So you have to follow the lang naman talaga, yung mga talagang trusted personalities or mga websites. That's good, no, na at least hindi yung basta magpapapaniwala sa mga nagte-trending.